Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po, salamat po sa Diyos at sa pagkakataong ito. Sa tulong at awa ng Diyos, meron po tayong gustong sabihin ng mga wisdom o karunungan na buhat sa itaas. Sabi ng iba, no, na hindi natin madadala yung mga kayamanan sa lupa. No? Ako naman ay talaga namang agree ako diyan, no? 100% agree ako. No? Pero may paniniwala po ako na 'di ba sabi hindi daw madadala sa hukay yung mga kayamanan, yung mga kotse, no? Pero naniniwala po ako may dalawang bagay na maaari nating madala, no? Talagang yun po'y ating madadala. Dalawang bagay po, pero doon sa dalawang bagay, iisa lamang po ang talagang kukunin ng Diyos. Ano po? O ngayon, hindi ko na po ito patatagalin at hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sasabihin ko na po sa inyo kung ano yung dalawang bagay na kung saan yun po, alinman doon ay yun po ang ating madadala pag tayo po ay namatay na o pinagpahinga na po ng Panginoon. Alin yun? Eto, meron kasi akong binabasa at wala akong ibang binabasa at hinahangaan kundi ang Bible o ang Biblia. Ito po, Bible po ito. No? Ito po, King James Version. Ang sinasabi po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 14. Ito po. Ito ang wakas ng bagay. Pasensya na. Medyo maingay. Mga bata, quiet. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. 14. Ito na po yung sinasabi ko kanina. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Okay? Take note ha. Dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Pati ng bawat kubling bagay. Ito na po yung dalawa. Maging ito'y mabuti, isa, o maging ito'y masama, dalawa. Kaya dalawa nga po ayon sa Bible. No? Kung kayo po ay naniniwala sa Bible, paniniwalaan din ninyo yung sinasabi ko ngayon. No? Itong sinasabi ko sa inyo, na hindi naman mula sa akin, kundi sinasabi ko lamang sa inyo. Para kung sakali, sa tulong at awa ng Diyos, makapagbigay bukas man lang ako sa inyo ng kaisipan. Ibig sabihin, habang nabubuhay tayo, meron pala tayong mga ginagawa na kung saan yun pala ang ating dadalhin. Pwedeng mabuti yun o pwedeng masama. Ano po? Kaya tiyakin natin kung tayo ay nasa katinuan at tayo ay nag-iisip ng mabuti, dapat ang ating ginagawa dapat mabuti. Nakasang-ayon ng kalooban ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen, mga kababayan, sa mga nakakapakinig dyan. Agree ba kayo? Kung tayo po'y talagang totoo at tunay na mga matatalino, dapat titiyakin natin at sisiguraduhin natin ang ginagawa natin dapat mabuti. Dahil yun ang ating dadalhin pag tayo po'y namatay na. No? At kung loloobin ng Diyos, pag-usapan natin ano-ano ba yung mga mabubuti na kasang-ayon ng kalooban ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kasi baka yung iba, kasi maaaring gumagawa tayo ng mabuti, pero baka mauwi sa wala. Mauwi sa wala. Kasi mayroon pong sinasabi sa Bible na mag-ingat tayo na gumawa ng katwiran sa mga tao. Sabi dito, sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 2 o hanggang 3.
Patuloy. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran. Ito, katwiran to, no? Ito yung mga utos ng Diyos, sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos o tumutulong ka, nagbibigay ka, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y magkapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapwat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihan ka. Kaya mag-ingat tayo. Diba? Yan yung mga isa. Sige, hanggang dyan muna. Kung loloobin ng Panginoon, ituloy ko na lang ito, no? Sige po, salamat po sa mga nakapakinig. God bless you all. Pagpalain po kayo ng Diyos. Salamat po.